Aries, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At titignan natin ang energies for you ngayong New Moon in Leo sa July 25, 2025 at 3:10 a.m. Philippine time. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading, and please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. And meron tayong promo, 20% discount sa mga tarot reading services. So, hanggang July 31 lang yan. So, check nyo na lang sa link at description at saka sa pinned comment kung paano mag-book for a private reading. Okay? So, itong reading na to, mas makakabuti kung papanoorin nyo yung moon sign, sun sign, tsaka ascendant sign. Especially ascendant, no? Or rising sign. So, for you, Aries, itong new moon in Leo is happening in your 5th house of passion. This is also your creativity, your children. So, maaring merong new opportunities for creativity. May mga ideas ka ngayon na gusto mong subukan gawin. But, Mercury is in retrograde right now. Mas maging maingat pa rin, no? Kung alin yung gagawin mo, alin yung uunahin mo. Also, 5th house is about dating. This is having fun. So, medyo maging maingat sa mga taong makaka-date ninyo. Pwedeng magkaroon ng misunderstanding, miscommunication kasi Mercury is in retrograde right now. Pluto is in retrograde, Saturn and Neptune is in retrograde. So, maraming retrograde na planets ngayon. So, be careful. And also, if ikaw ay sexually active, no? Be careful din. Baka may pregnancy dito kasi 5th house is about children. Ayan. Yun. 5th house is about children. So, medyo mag-ingat. But, of course, if yan yung plano nyo, then go for it. Push for it. Diba? Meron tong positive aspect sa yung 3rd house. Uranus in 3rd house in Gemini. So, this is about yung mga eureka moments, no? 3rd house is about your communication, your ideas, learning. So, pwedeng iba sa inyo, meron kayong maiisip na gawin or pag-aralan na nakakuha ng inyong attention. Let's say, for example, gusto mo bigla mag-aral ng dressmaking o kaya gusto mong matutong magluto. At kung ano-ano pa, no? Lalo na yung mga online courses. Ayan. So, dapat, sigurado ka doon. Kasi pwedeng lang yan bugso ng damdamin minsan na, halimbawa may nakita ka na parang naengganyo ka, no? Nadala ka sa marketing nung napanood mo. So, naengganyo ka, sumali ka, nag-enroll ka, and then after mo nung mag-enroll, na-realize mo, ay, hindi ko pala gusto. Eh di sayang lang yung pera mo, 'di ba? Yung pagkakataon na yon. So just make sure na whatever man yung papasukin mo na na opportunities ngayon or lalo na sa may kinalaman sa pag-aaral, bantayan mo yung isip mo kung ito ba'y talagang gusto mo o naengganyo ka lang, naimpluwensyahan ka lang ng iba. Okay? And then meron din tong positive aspects sa 1st house, which is about yourself. Saturn is here, no? Saturn is the planet of structure, discipline. So, maaring yan yung kailangan. Dinidisiplina ka rin ni Saturn kung ano yung mga bagay na kailangan mong ayusin sa sarili mo. Neptune is also here. So, conjunct yan sila ni Saturn. Kaya parang, yung iba sa inyo, Aries, lalo na mga Aries rising, mapapansin nyo parang ang gulo ng isip nyo ngayon. Or parang pagdating sa judgment nyo, yung discernment nyo medyo foggy. Foggy talaga or cloudy na maaring
nagiging bias din kayo paminsan-minsan at hindi niyo naiisip kung ano yung mas makakabuti para sa inyo. So, yeah, bantayan niyo kung ano yung mga actions na gagawin niyo moving forward. Make sure that you really want that, yun talaga yung gusto mo. At hindi siya ano, yung mas okay na i-ground niyo yung sarili niyo to be more practical. Kasi minsan parang ano, yung ating pagpaplano, parang yun yung tinatawag nilang suntok sa buwan 'no, na hindi na siya practical, na parang may pagka-delusional na siya, na mahirap umasa sa delusions actually. Although maganda siyang gamitin for affirmations and manifestation, pero still, yung it has to be realistic and achievable according sa kaya mong gawin, ano, according sa ano yung kaya mong effort na ibigay. Okay? Meron tong opposition sa yung 11th house, which is in Aquarius. Pluto is here as well. It's in retrograde. Maaring ano, eto yung ano, maaring kasi may mga kaibigan ka or connections or friends sa social media na yung parang maging ka-close mo to the point na baka ma-misinterpret mo yung closeness. Oo. Um, or bantayan mo kung ano yung mga intentions ng mga taong nakakasalamuha mo, nakakasama mo. Kasi pwedeng meron silang hindi magandang intentions, or kung hindi man sa hindi maganda ang intentions, baka ma-misinterpret mo lang na akala mo merong interest sa'yo, pero yung pala friendly lang, or akala naman nung person na yon is okay lang sa'yo. Alam mo yon? You get what I mean? Lalo na sa dating. Okay? But, ang may nakikita ko rito na you will be able to showcase your talents and skills sa social media. Pwedeng magkaroon ka ng certain following, maaring mas mapansin ka ngayon. Mas maraming magka-interes sa iyong ginagawa, sa iyong craft, 'di ba? Sa iyong talents, abilities, skill set. So, it's time to ano, to shine. It's time to show to the world kung ano yung mga kakayanan mo. Oo. Lalo na ngayon na may pagka-creative ka and you are thinking about a lot of ideas right now. Yung iba kasi ano sa sobrang dami ng ideas, hindi nyo tuloy nasisimulan. Like, na-overwhelm kayo to the point na wala na kayong nasimulan. So, organize your thoughts. Isa-isahin nyo lang, no? And then, kalmahin nyo lang. Mahirap talaga pag patong-patong yung mga ideas mo na hindi mo siya nagagawa. Kasi mas lalo mo siyang hindi magagawa. And then, pag di mo nagawa, mas mapo-frustrate ka, 'di ba? So, one at a time. And, don't forget to have fun. Okay? So, let's see. What is the 5th house energy for Leo? 5th house. Oh, 3 of Cups, oh. You are going to, sabi nga nila, ano yun? Mingle. You're going to mingle, meet new friends, connections. Oo, pwede nga attend ka sa ano, yung mga exhibit or mga events wherein may mga tao na marami kang makikilalang bagong connections, bagong friends. What is the energy of the 3rd house? The hanged woman. So, ito yung pag-pause, okay? Pag-reassess ng situation. Pag meron kang mga biglaang ideas, isulat mo muna. Tapos, mag-reflect ka kung ito ba ay practical sa ngayon na gawin. Oo. Energy ng first house. Knight of Wands. Very creative, very action-oriented ka ngayon. Oo. Ito yung tipong gusto mong kumawala at gawin yung mga bagay na gusto mo. And Saturn is here. Maaring may mga restrictions para sa'yo. Piliin mo lang kung alin yung worth it. What is the 11th house? Uy, 9 of Cups. Merong happiness dito. Merong fulfillment. I think meron kang mafulfill na isang bagay na gusto mong makilala ka doon sa area na yan. Or let's say for example, magaling kang kumanta. O yan, makikilala ka doon sa pagiging magaling kumanta or ano man yung talento mo. Kasi you will be able to showcase your talents and skills.
Work through your fears. Ayan, oh. Kung meron kang mga takot, yan yung nagpumipigil sa'yo na gawin yung mga plans mo. Isipin mo, bakit ka natatakot? Saan nanggagaling yung fear na yan? Mag-reflect ka. And then from there, pag naintindihan mo na, saka mo na maaayos yun para ma-overcome mo yung fears na yan. A time to give rather than take. You're also going to share. Hindi lang tayo dapat take ng take. We also need to pay it forward and share. Kung anong pwede natin i-share. Can be time, effort, money, resources, skills. Okay? So that is your reading, Aries. Thank you so much. See you again.